Vice ganda binabatikos ngayon matapos payagan si Ayon Perez na tumakbo sa politika. Yan po yung ating bibigyan ng komento, reaction, opinion sa araw na ito. At ito po'y galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. Muli po ako ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, iniimbitahan ko lang po kayo na bisitahin at suportahan po yung ating bagong channel, ang Insan Ruiquez Reaction. Reaction video po ito ng political issue. Kaya naman wag na nating patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to, mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Ang kabogable star Vice ganda binabatikos ngayon dahil sa pagpayag nito sa pagtakbo ng kanyang asawa na si Ayon Perez kahit wala namang alam sa politika. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Anong alam niyan sa politika? Ito ang komento ng ilang bumabatikos na netizens kay Vice ganda matapos itong ihayag na nagdesisyon ang kanyang partner na si Ayon Perez na tumakbo bilang konsehal sa Tarlac. Noong ika-1 ng Oktubre 2024, naghain ng kandidatura si Ayon sa kanyang bayan na nagkumpirma sa matagal ng tsismis na pinaplano niyang pumasok sa politika. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng ilang netizens ang desisyon ni Ayon at kinall-out pa si Vice sa maling desisyon ng kanyang asawa para sa pagsuporta sa kandidatura nito bilang konsehal. Sa ilang post sa social media, binatikos nila si Vice at tinawag pa itong hypocrite dahil sa pambabatikos sa mga hindi kwalipikadong kandidato ngunit suportado ang desisyon ng kanyang partner. Pahayag pa ng isang netizen, "I can't help but express my deep frustration with Ayon's candidacy. It's not about his ability to speak English, it's the apparent lack of depth or substance. I struggle to understand why Vice, someone so influential, has decided to back him. Frankly, it's disheartening to see someone with such limited qualifications step into such a crucial role. This feels like a wasted opportunity for real leadership, and it's incredibly disappointing." Sinasabi rin ng iba, na huwag daw gamitin ang pagiging sikat para iboto ng tao. Hindi naman daw nila hinuhusgahan si Ayon, pero hindi daw siya qualified para sa pagiging konsehal, siguro ipaubaya na lang daw sa iba na mas may alam at yung may degree pagdating sa politics, hindi yung basta artista at sikat lang. Samantala, may mga nagpost pa ng pahayag noon ni Vice tungkol sa kanyang paliwanag kung bakit siya tumanggi na tumakbo sa halalan. Ayon sa naging pahayag ni Vice noon, may nag-offer sa akin mataas na posisyon, naloka ako, hindi ako magaling dun. Feeling ko pwede akong manalo kasi marami akong followers, maraming fans, maraming boboto sa akin, pero hindi ako magaling dun, so bakit ako pupunta roon, ipapahamak ko ang Pilipinas. Gayunman, ayon sa ilang netizens, ay depende pa din daw yan sa mga tao na boboto at maniniwala sa kanila, dahil taong bayan pa rin ang magpapasya kung ipapanalo ba sila o hindi. Kaya naman magkakaalaman daw ito pagdating ng halalan kung karapat dapat ba sila na iluklok sa naturang pwesto. Yan na naman po tayo, mga tagapanood, sa pagkakaroon ng standard bago ka tumakbo sa politika. Oo nga po, sabihin na natin, walang alam masyado si Ayon Perez sa pagtakbo niya bilang konsihal sa lugar nila. Malay nyo po naman, pinag-aralan niya na po yan. Meron po siyang background about dyan. 'Di ba? Nakikita po natin yung mga lagi nilang sinasabi, may karapatan lang dyan, yung mga nag-aral ng abugasya, mga nag-aral ng politics. Tingnan nyo naman po ano po nangyari ngayon, 'di ba? Sila pa yung nangunguna mangurakot, 'di ba? Mas mainam pa nga minsan, mga tagapanood, yung wala masyadong alam sa politika. Meron po akong example niyan sa lugar namin, 'di ba? Na wala man lang kaalam-alam sa politika pero nanalo po siya. Pero ang ganda po ng takbo ng aming barangay dahil po sa ginawa niya. 'Di ba? Ganun po, simple lang po, mga tagapanood. Kung naiintindihan niyo po kung paano patakbuhin o yung sistema ng pamahalaan, at hindi po natin subukan yung mga bago naman. Kaysa sabihin na po natin, matatalino sa politika, pero ginagamit lang naman yung talino nila para mangurakot at mangamkam ng kayamanan ng ating pamahalaan. Given po yan, mga tagapanood, at kita po natin yan, majority ng mga politiko dito sa ating bansa, lahat po ay corrupt, 'di ba? Nung naging congressman, naging mayor, lalong na doble po yung kanilang kayamanan. Yung ibang dating nagta-tricycle na teacher, ngayon po masyado na pong mamahalin yung sasakyan at may mamahaling bag, mamahaling relo na ibinibido po sa Kongreso. 'Di ba po?
Mas simple lang po sana mga tagapanood kung ang pagtakbo mo sa politika ay gagamitin mo kung ikay mananalo sa tamang pamamaraan. Nasusuportahan mo yung pangangailangan po ng mga mamamayan, yung nasa sakupan mo at hindi protektahan yung kayamanan mo at personal mong interest. Hindi po ba mga tagapanood? Kaya dapat maging mulat tayo sa pagpili ng ating ihahalal. Hindi ko naman kinakampihan po dito si Ayon Perez. Choice niya po yan mga tagapanood. Malay niyo po, may kakayahan siyang baguhin kung ano man yung takbo ng politika sa lugar nila. Like Vico Soto po mga tagapanood, batang-bata pumasok sa pagiging mayor. Nakita niyo naman po kung gaano niya pinaganda at inayos ang Pasig. Kaya wag po tayo manghusga ng masyadong maaga pa po. Bigyan natin ng tsansa, malay po natin may pagbabago siyang gawin doon sa lugar nila sa Tarlac. So yun lang po mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, wag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.